Sa mundong ito, ang mga dragon ay mas makapangyarihan dahil sa kanilang sinaunang magical blood, at mayroon lamang dalawang paraan para mapatay sila, ilantad sa sikat ng araw o paslangin ang puso gamit ang Silverine, isang materyal na kayang mag-freeze sa kanilang mana. Sa kabila ng pagkakaroon ng mga bihasang dragon hunters, patuloy pa ring nakakapinsala ang mga dragon, na naging sanhi ng pagkamatay ng milyon-milyong tao, kabilang na ang halos lahat ng dragon hunters sa kaharian. Si Ragna Crimson lamang ang nakaligtas, at natuklasan niya ang kinaroroonan ni Ultima, ang pinuno ng Dragon Bloodlines. Sa kanyang galit at puot, hinarap niya ito ngunit natalo ng todo, halos ikamatay niya. Siya ay mahina, isang ulila, pangit, at walang kwentang loser. Nang siya'y 3 taong gulang pa lamang, kinain ng mga dragon ang kanyang mga magulang, kaya't kinalingga siya ng ilang kamag-anak, ngunit hindi niya kailanman nalimutan ang sakit ng kanyang nakaraan. Pagkalipas ng isang araw, kinain din ng mga dragon ang mga kamag-anak ni Ragna Crimson. Ibinenta siya sa isang mayamang pamilya, ngunit ilang buwan lang ang lumipas, dumating muli ang mga dragon at nilamon din sila. Sa huli, hindi lang siya naging palaboy kundi naging biktima rin ng pambubuli. Lagi kasing lumilitaw ang mga dragon tuwing nasa paligid siya at pinapatay ang lahat, maliban sa kanya. Para bang isinumpa siyang panoorin ang lahat ng mahalaga sa kanya na mawala. Sa loob ng 8 taon, nanatili ang sumpa, bagamat natalo siya ng Dragon Bloodline, nanatiling buhay si Ragna, isang buhay na nais na lamang niyang wakasan. Gayunpaman, nang muntik na siyang patayin ng mga dragon, pinigilan sila ni Ultima. Alam niya ang nakaraan ni Ragna at kung ilang beses itong nakaligtas laban sa mga dragon. Naniniwala siyang ito'y kagustuhan ng Diyos, at kung ito'y kagustuhan ng Diyos, nangangahulugan lamang na nais ng Diyos si Ragna bilang bagong tagapaglingkod nito. Gumawa si Ultima ng espada mula sa kanyang dugo at sinaksak si Ragna. Ipinaliwanag niya na mawawala ang lahat ng alaala nito, dahil mula ngayon, magiging isang dragon si Ragna. Sa sakit ng pagsasanib ng dugo ng dragon sa kanyang katawan, pakiramdam niya ay nasusunog siya mula sa loob. Dahan-daang naglalaho ang kanyang mga alaala, takot, at puot, maliban sa isang tao na naiwan sa kanyang isipan, si Leonica. Nakilala niya si Leonica noong binubuli siya, at siya ang nagligtas sa kanya. Ipinakilala ni Leonica ang sarili bilang isang dragon hunter at inalok siyang sumama sa kanya. Sa una, natakot si Ragna na baka mamatay si Leonica tulad ng iba, ngunit tiniyak nitong mas malakas siya kaysa sa mga dragon. Sama-sama nilang nilabanan ang mga dragon, ngunit karamihan ng trabaho ay kay Leonica dahil duwag si Ragna. Sa loob ng maraming taon, pinabagsak ni Leonica ang mga inferior dragons at naging pinakamahusay na dragon hunter sa kanilang lungsod, ang kanyang bayani. Dahil sa kanya, nawala ang paniniwala ni Ragna na siya'y isinumpa. Kaya't inilaan niya ang sarili sa pangangalaga kay Leonica, kahit mahina siya. Nagsanay siya ng palihim, kahit alam niyang hindi siya magiging kasing husay ng isang dragon hunter tulad ni Leonica. Basta't makatulong siya bago siya mamatay, sapat na iyon. Isang araw, sinalakay ng isang superior dragon na si Grimwald ang kanilang lungsod. Habang nagkakagulo at maraming tao ang namamatay, hinarap ni Leonica si Grimwald. Si Grimwald ay gumagamit ng blood magic, kayang gawing mga talam o apoy ang kanyang dugo. Sinubukan siyang ambush ni Ragna, pero nabasag ang kanyang espada sa unang sagupaan. Gumanti si Grimwald gamit ang blood flame at itinapon si Ragna sa ilog. Sa galit ni Leonica, hinarap niya si Grimwald at tinakat na tatapusin siya dahil sa pananakit kay Ragna. Muling lumaban si Leonica kay Grimwald, ngunit hindi siya tulad ng mga inferior dragons na natatalo niya sa 1 o 2 atake. Kahit hindi ginagamit ni Grimwald ang buong lakas niya, hindi man lang ito nasugatan ni Leonica, at nauwi siya sa matinding pagkapagod. Napakalakas ni Grimwald na naisip ni Leonica kung siya ba ang Dragon God, bagay na ikinagalit ni Grimwald. Na-offend siya sa ideya na may kumpara siya sa kanilang makapangyarihang Diyos ng mga dragon. Gamit ang blood flame, inatake niya si Leonica, pero mabilis itong nakailag. Ipinagmamalaki ni Grimwald na siya ang ika-10 pwesto sa Dragon Bloodline, ang pinakamababa sa mga superior dragons, at ipinaliwanag na ang dahilan ng pag-atake nila ay nakadepende lamang sa sampung ng kanilang Dragon God, isang batang babae. Para sa kanila, hindi seryoso ang pag-atake dahil ang mga Dragon Hunters ay hindi banta, ganun kaliit ang tingin nila sa mga tao.
Tumawa si Grimwald at muling inatake si Leonica, at sa pagkakataong ito, natalo niya ang bayani ni Ragna Crimson. Nakita lahat ni Ragna ang nangyari, ang kanyang bayani ay namatay sa harapan niya, at napatunayan niyang naroon pa rin ang sumpa. Tinapos ni Grimwald ang lahat ng tao sa lungsod, ngunit muling nakaligtas si Ragna. Sa matinding kalungkutan at galit, nanumpa siyang lipulin ang lahat ng dragon sa mundo. Nagtiis siya ng maraming taon sa pagsasanay, halos mamatay sa bawat laban, ngunit nagpatuloy siya. Nakahanap siya ng mga bagong kasama, ngunit tulad ng dati, lahat sila'y namatay habang siya'y patuloy na nabubuhay. Hindi niya hinayaang masayang ang kanyang paghihirap, kaya nang subukang gawing dragon ni Ultima gamit ang ritual, sinaksak niya ang sarili ng Silverine Sword, na nagdulot ng kanyang kamatayan. Sa pagkabigo, iniwan siya ni Ultima at ng kanyang bloodline. Pagkatapos, dumating si Crimson, ang dating Dragon Monarch, at binuhay siya muli. Nang magising si Ragna, umalis na si Crimson, nagpatuloy si Ragna sa mas matinding pagsasanay at dahan-daang nanalo sa lahat ng kanyang laban sa paglipas ng mga dekada. Ang kanyang Silverine Sword ay tuluyang nag-fuse sa kanyang katawan, at nagsimulang maglabas ng Silverine mula sa kanyang sariling laman. Nilampasan niya ang limitasyon ng tao at naging pinakamalakas na Dragon Hunter sa kasaysayan, na kasing lakas na ng mga Dragon Monarchs. Ngunit sa kabila ng tagumpay, wala nang natira para protektahan. Araw-araw, pakiramdam niya'y wala siyang halaga, hanggang sa makilala niya siya. Pagkalipas ng ilang araw, sinubukan ni Ragna Crimson na patayin si Crimson nang makita ito, tulad ng dati. Ngunit tila may maraming katawan si Crimson at immortal pa. Sinabi ni Crimson ang kanyang layunin, nais niyang sumama si Ragna sa kanya upang tuparin ang isang hangarin, ang lipulin ang lahat ng dragon. Nagulat si Ragna, hindi niya inasahan ang ganoong salita mula kay Crimson. Ibinunyag ni Crimson na kapag natapos na nila ang misyon, si Ragna ang kailangang pumatay sa huling dragon, si Crimson mismo. Nang walang pagdadalawang isip, sinimulan ni Ragna ang isang Dragon Hunt Revolution, ngunit napagtanto nilang masyadong matagal ang proseso. Kaya't naisip nilang ipadala si Ragna pabalik sa nakaraan, kasama ang kanyang kasalukuyang kapangyarihan, upang baguhin ang lahat. Sa gabing sinalakay ang lungsod at bago mamatay si Leonica, bumalik si Ragna sa nakaraan. Habang si Grimwald ay nagsasalaysay kay Leonica tungkol sa mababang tingin ng mga dragon sa mga tao, at si Batang Ragna ay nasa ilog pa, lumitaw ang mas matandang Ragna at ipinakita sa kanyang nakababatang sarili ang lahat ng nakakatakot na alaala, kabilang na ang pagkamatay ni Leonica. Sinaksak niya ang Batang Ragna gamit ang kanyang espada, inililipat ang lahat ng kanyang kapangyarihan. Sa sakit ng pagsasanib, napasigaw ng malakas si Batang Ragna, na ikinagulat ng mga Dragon Hunters na sumagip sa kanya. Habang sinusubukang patayin ni Grimwald si Leonica, nagising si Ragna at agad na nagyelo ang lahat ng inferior dragons nang walang kahirap-hirap. Ang malamig na aura ng Silverine na nagmumula sa kanya ay nagdulot ng matinding takot kay Grimwald, na inihambing ito sa aura ng isang Dragon Monarch. Nang matuklasan ni Grimwald na si Ragna ang may likha nito, nag-transform siya sa anyong dragon, ngunit nagyelo rin siya ni Ragna at tuluyang naduraj. Nanatiling nakatayo si Leonica, na nanunood sa makapangyarihang pagpapakita ng lakas. Masaya si Ragna na buhay pa siya, kaya't niyakap niya si Leonica bago mawalan ng malay sa kanyang mga bisig. Kinaumagahan, sinalakay muli ang lungsod, sa pagkakataong ito ng isang forest dragon na si Tiga Oav. Habang natutulog pa si Ragna, lumaban agad si Leonica upang protektahan ang mga tao. Ang mga puno ng kagubatan ay tila buhay at walang katapusan sa pag-atake. Nang makapasok ang mga puno sa kwarto ni Ragna upang atakihin siya, sinubukang bumalik ni Leonica upang tulungan siya, ngunit naharang siya ng iba pang mga puno. Bago siya masugutan, nagising si Ragna at agad nagyelo ang mga puno, sabay tinunton si Tiga, na abala sa pagkain ng mga maid sa kagubatan. Walang pag-aalinlangan, sinugod niya si Tiga at inatake ito ng isang dropkick, itinapon ito sa malayo. Ngunit nang lumingon siya sa maid, napagtanto niyang si Crimson, ang dating Dragon Monarch, ito sa kanyang anyo bilang isang disgisadong maid. Nag-isip si Ragna na naroon si Crimson upang hanapin siya, ngunit nagulat si Crimson at walang ideya kung sino ang batang ito. Sa mga alaala ni Ragna mula sa nakaraan, alam niyang si Crimson ay palaging ganito, misteryoso at unpredictable.
Agad na humabol si Leonica kay Ragna, ngunit sinalubong sila ng Timbera, isang dragon. Nagposisyon si Leonica para harapin ito, ngunit mabilis na tinapos ni Ragna ang laban. Pinakain niya si Timbera ng isang Silverine Bomb, na nagdulot ng pagsabog at tuluyang sumira sa buong kagubatan. Nabigla si Leonica sa kapangyarihan ni Ragna at pabirong sinabi na mahihirapan na siyang makasabay sa kanya. Gayunpaman, seryosong sinabi ni Ragna na dapat siyang umalis sa bansa at iwan siya. Nagulat si Leonica, hindi niya maintindihan kung bakit niya iyon sinabi. Tumanggi siyang tanggapin ito at sumigaw kay Ragna, siya ang pinuno, siya ang naguutos. Nagulat si Ragna, si Leonica, na laging kalmado, malakas, at tama sa bawat sitwasyon, ay hindi matanggap ang kanyang desisyon. Ngunit napagtanto niya ang katotohanan, si Leonica ay malakas at kalmado, pero isa pa rin siyang bata. 12 taong gulang pa lamang siya, isang bata na napilitang maging matatag para protektahan ang mahina at pitikong si Ragna. Alam ni Ragna na mamamatay si Leonica kung mananatili ito sa kanya. Kailangan niyang gumawa ng desisyon, kaya't inulit niya ang mga salitang sinabi ni Leonica noon para iligtas siya, the weekday. Naluha si Leonica, ayaw niyang mahiwalay kay Ragna. Sa galit, sinubukan niyang patunayan ang kanyang lakas at inatake si Ragna, ngunit napigilan ng isang daliri ni Ragna ang espada ng dating pinakamalakas na Dragon Hunter. Napilitan niyang paalisin si Leonica kasama ang iba pang Dragon Hunters palabas ng bansa, habang pinapanood niya itong umalis, umiiyak. Pagkatapos umalis ni Leonica, hinarap ni Ragna si Crimson. Gusto nitong umuwi, ngunit patuloy na iniinsist ni Ragna na si Crimson ang dating Dragon Monarch. Hindi ito mag-sense dahil buhay pa rin siya kahit na-expose sa sikat ng araw. Ipinaliwanag ni Ragna na hindi pa namamatay si Crimson dahil hindi na siya ang Winged Monarch. Tinanggap ni Crimson ang sagot at naglakad palayo, ngunit biglang hinimatay si Ragna dahil sa mataas na lagnat, kaya't napilitan si Crimson na manatili bilang pasasalamat sa pagsagip ni Ragna sa kanya. Pagkagising ni Ragna, tinanong siya ni Crimson tungkol sa mga dragon na sumisira sa kaharian. Ipinaliwanag ni Ragna na ito ang dahilan kung bakit kailangan nilang kumilos agad. Kailangan nilang patayin ang Winged Monarch na namumuno sa kanila, si Tamati. Sa una, inakala ni Crimson na biro lang ito, pero seryoso si Ragna. Alam niyang posible ito dahil nagawa na ito ng kanilang hinaharap na mga sarili. Ngayon na magkasama na sila, plano ni Ragna at Crimson na tapusin ang lahat ng mga dragon ng mas mabilis. Habang iniisip ni Crimson ang tungkol sa mga sinasabi ni Ragna tungkol sa hinaharap, nagtataka siya kung paano nalalaman nito ang maraming bagay tungkol sa kanya. Para kay Crimson, hindi pa nangyayari ang hinaharap na iyon, ngunit natutuwa siyang alamin ang potensyal nito. Habang walang malay si Ragna, inobserbahan ni Crimson ang kanyang katawan at nadiskubre na ito'y na-fuse sa isang Silverine Sword, na nagbibigay kay Ragna ng kakayahang maglabas ng Silverine at napakalaking potensyal. Bilang isang tuso at mapanlinlang na nilalang, lihim na nasasabik si Crimson na subukan ang bagong paraan ng pagpatay sa mga dragon gamit ang kakayahan ni Ragna. Biglang napansin nila ang mga inferior dragons na lumilipad papunta sa grupo ni Leonica. Hindi ito matanggap ni Ragna, kaya binuhat niya si Crimson at tumakbo patungo sa direksyon ng mga dragon. Tinanong niya si Crimson kung ano ang gagawin, at inutusan siya nitong wasakin ang mga dragon. Agad na sinunod ni Ragna, pinatigil ang isa sa pamamagitan ng isang malakas na sipa at gamit ang Silverine, gumawa siya ng maraming espada na agad na tumama at nagyelo sa mga dragon bago pa sila makaatake. Isa sa mga espada ang lumipad patungo kay Crimson, na mabilis niya namang sinalo. Sinuri niya ito at napansin niyang hindi espesyal ang espada, parang basura pa nga. Ngunit kahit ganito, nagawa nitong magyelo ng dragon sa isang hawak lamang, salamat sa kapangyarihan ni Ragna. Kahit nasa kamay ng mga mid-tier dragon hunters, kayang gamitin ang mga espadang ito laban sa superior dragons. Napagtanto ni Crimson na ang kapangyarihan ni Ragna ay higit pa sa kanyang inaasahan, napakalalim ng potensyal nito. Kung makakontrol niya ang isang hukbo gamit ang mga espadang ito, madali niyang maangkin ang mga dragon. Kasunod nito, nagsuka si Crimson ng slime, na inutusan niyang atakihin ang mga dragon. Masayang sinunod ng slime ang utos at tinunaw ang mga dragon hanggang sa maging buto. Pagkatapos, ipinakita ni Crimson ang kanyang tunay na anyo at tinanggap ang alok na magkaalyansa sila ni Ragna, ngunit may kondisyon.
Kailangang inumin ni Ragna ang isang espesyal na lason na papatay sa kanya kung susubukan niyang magtaksil. Nang walang pag-aalinlangan, ininom ito ni Ragna, na ikinagulat ni Crimson. Pag-upo ni Crimson, ipinaliwanag niya ang kanyang plano, lipulin ang buong lahi ng dragon, patayin ang Dragon God, at sa huli, patayin siya ni Ragna. Kinabukasan, nagpatuloy sila sa kanilang misyon at nakasalubong ang isang grupo ng mga tao na lumalaban sa mga inferior dragons. Agad na nilinis ni Ragna ang mga dragon, na ikinamangha ng grupo. Pagkatapos ng laban, lumapit si Crimson at iminungkahi kay Ragna na ipakita ang kanyang Silverine battle arts. Napansin ni Crimson na ang leader ng grupo, si Michael, ay inaalo ang ilang mga bata, na nagbigay sa kanya ng ideya sa sitwasyon. Lumapit si Crimson at tiniyak sa kanila na ligtas na sila ngayon dahil si Ragna the Reaper ang nagpatamba sa mga dragon sa paligid. Sa pagkakataong iyon, ipinakilala niya si Ragna bilang isang Master Dragon Hunter. Ipinakilala ni Crimson si Ragna bilang isang hunter na nakatalo na ng maraming superior dragons, bagamat hindi ito totoo. Ngunit hindi nila kailangang malaman iyon, at sa kabutihang palad, naniwala ang grupo at tinawag pa si Ragna bilang The Reaper. Nagpakilala si Michael, ang leader ng grupo, at lumuhad sa harap ni na Crimson at Ragna upang magmakaawa ng tulong. Humingi siya ng tulong para pabagsakin ang isang superior dragon na sumalakay sa kanilang lungsod, ang Torer. Napilitan silang tumakas mula doon matapos silang tamaan ng isang napakalakas na buhawi, na gawa ng wind-using superior dragon na si Doses Tua, ang ikatlong pwesto sa Winged Bloodline. Kilalang-kilala ni Crimson ang dragon at ipinaliwanag na ginagamit ni Doses Tua ang hangin bilang taguan. Naging determinado si Ragna na harapin agad si Doses Tua, ngunit pinigilan siya ni Crimson. Isang bahagyang tulak ang ginawa ni Crimson, na nagdulot ng paralisis kay Ragna. Ipinaliwanag ni Crimson na kailangan niyang magpahinga ng 3 araw, ngunit malinaw na ito ay paraan upang hindi makialam si Ragna sa kanyang mga plano. Sinabi ni Crimson sa grupo na hindi makakatulong si Ragna dahil sa kanyang mga sugat. Dahil dito, nakiusap ang grupo kay Crimson na sila na lang ang tulungan, ngunit tumanggi siya, kahit pa inalok nila ang lahat ng kanilang pag-aari, kasama na ang kanilang mga espada, bilang kabayaran. Alam ni Crimson na desperado sila dahil sa guilt na iniwan nila ang mga tao sa Torer upang tumakas. Lalong pinabigat ni Crimson ang kanilang damdamin sa pamamagitan ng muling pagsasalaysay ng lahat ng nangyari habang sila'y tumatakas. Hindi na nakayanan ni Michael ang sakit ng katotohanan. Lumuhad siya at umiyak, inaming lahat ito ay totoo ngunit wala siyang magagawa dahil siya'y masyadong mahina. Sinabi niyang kung mayroon lang siyang kapangyarihan tulad ni Ragna at Crimson, poprotektahan niya ang lahat. Ito mismo ang nais marinig ni Crimson, inalok niya si Michael ng isang espada na puno ng kapangyarihang kailangan upang patayin ang mga dragon. Tinanggap ni Michael ang espada, habang nakasuporta ang iba pang mga dragon hunters sa likuran niya. Ngayon, si Crimson ay may mga tao nang maaaring kontrolin sa laban. Mission accomplished, binalik niya sila sa Torer sa pamamagitan ng isang magic door na nagdala sa kanila sa isang kwarto na puno ng mga baril at sandata. Napamangha ang grupo, ngunit ang pinakakahanga-hanga ay ang mga bala, dahil ito'y infused ng Silverine mula kay Ragna. Habang ginagamit ni Slime ang kakayahan nito para i-scout ang galaw ni Doses Tua, naiuulat nito ang sitwasyon ng lungsod kay Crimson. Ayon sa simulation na ginawa ni Crimson, aktibo pa rin ang buhawi, at may iilang nakaligtas. Napagtanto niyang si Doses Tua ay nagpapalipas lamang ng oras dahil inutusan itong maghintay sa lungsod. Nagplano si Crimson at bago magbukang liwayway, inudyukan niya ang mga Dragon Hunters gamit ang isang makabagbag damdaming talumpati, na nagbigay sa kanila ng lakas ng loob para lumaban. Sa madaling panahon, natagpuan nila si Doses Tua, gamit ang isang loudspeaker. Sinimulan ni Crimson ang pang-iinsulto sa Winged Monarch at kay Tamoa, na nagpagalit kay Doses Tua. Sa matinding galit, sinimulan niyang habulin ang grupo, eksaktong ayon sa plano ni Crimson. Habang tumatakbo ang sasakyan palayo, papalapit naman ang araw sa silangan. Pinabilis ni Crimson ang takbo ng sasakyan habang mabilis din silang nagpapaputok sa direksyon ng buhawi, unti-unting pinapahina ito. Sa ilalim ng tulay, tumigil ang buhawi nang biglang bumagsak ito, inilabas si Doses Tua habang sumisikat ang araw. Nag-fuse si Ragna ng Silverine sa tulay, na naging sanhi ng pagbagsak ng buhawi.
Laking gulat ni Daisy Tua sa mabilis na mga pangyayari, ngunit bago pa siya makabawi, isang higanteng kamay mula kay Slime ang dumakip sa kanya at ikinabot siya sa isang higanteng silver arrow. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng takot habang ang lamig ng silverine at init ng araw ay tumutunaw sa kanya. Sinubukan niyang gamitin ang kanyang kapangyarihan ng hangin, ngunit hindi niya ito magawa. Nang tuluyang maabot ng araw ang kanyang katawan, sumigaw siya sa sakit. Habang nagkakagulo, biglang bumagsak ang lupa sa ilalim ng silver arrow, kasama si Daisy Tua at ang mga knights na humahawak dito. Nabasag ang palaso, at ang ulo nito ay tumama sa dibdib ni Daisy Tua. Sa kanyang galit, sinubukan niyang alisin ito, ngunit nakatalikod siya sa kanyang mga kalaban, isang malaki at mahalagang pagkakamali. Agad siyang sinagasaan ni Crimson gamit ang sasakyan, dinurog ang kanyang katawan. Kasunod nito, sinunog at pinugutan siya, tuluyang tinapos ang laban. Pinaalala ni Crimson sa mga Dragon Hunters na si Daisy Tua ang naging sanhi ng kanyang sariling pagbagsak. Sa kabila ng galit, hindi siya nagbigay ng buong lakas dahil sa kanyang kayabangan, isang pagkakamaling kasing mapanganib ng silverine at liwanag ng araw. Matapos ang laban, binigyan ni Crimson ng pagkain, sasakyan, at sandata ang mga nakaligtas upang lisanin ang lungsod. Bago sila umalis, gumamit siya ng spell upang burahin ang kanilang alaala tungkol sa kanya. Tumalikod siya at naglaho, nagpasalamat si Michael kay Ragna para sa tulong nito, at pinuri naman ni Ragna ang grupo sa kanilang tapang at tagumpay sa pagbagsak ng dragon. Masaya nilang kinamayan si Ragna bago umalis, samantala, kinuha ni Crimson ang radyo mula sa kanyang witch's hat at narinig ang anunsyo ng isang bagong pag-atake ng dragon sa border. Ayon sa balita, ang lahat ng mamamayan ay kailangang pumunta sa kabisera para sa kaligtasan. Pero para kay Ragna, ito'y bitag upang pigilan ang mga tao na makalabas ng bansa. Agad silang nagtungo sa kabisera at lihim na pumasok sa lumang distrito, isang lugar na malapit sa palasyo. Nag-disguise si Crimson bilang isang babae na pinangalan ng Veronica, habang iniwan si Slime upang magbantay kay Ragna, na kasalukuyang may sakit at hindi makayanan ang malalaking grupo ng tao. Pinanggako ni Crimson na babalik siya matapos ang 2 oras at sinabing manatili si Ragna sa labas ng gulo. Habang naglalakad si Crimson at nakikihalubilo sa mga tao, napansin niyang kakaunti ang tao sa kalsada kahit na marami ng refugee sa lungsod. Napagtanto niyang unti-unting binabawasan ang populasyon ng hindi halata. Natagpuan niya ang isa sa kanyang mga tagapaglingkod, si Golem, at nakuha ang pinakabagong impormasyon. Dumating din ang isa pang tagapaglingkod niya, si Chimera, at ipinaliwanag ni Crimson ang plano, kailangang harapin ni Ragna si Ultima, at kailangan nilang magtulungan upang matiyak ang tagumpay nito. Samantala, si Ragna at Slime ay nakakita ng isang grupo ng tao na nagtipon sa paligid ng isang nakataas na tarp. Nang tanggalin ng mga military officers ang tarp, nakita nila ang mga nagyelong dragons na bigla na lamang sinunog upang ipakita ang kaligtasan ng kabisera at ang kanilang tagumpay laban sa panganib. Natuwa ang karamihan, ngunit alam ni Ragna na ito'y panlilinlang, at alam niya kung sino ang nasa likod nito. Habang naglalakad palayo, napadaan siya kay Ultima, na nagbalat kayo bilang isang ordinaryong mamamayan. Napansin din siya ni Ultima at tinanong kung maayos lang siya. Agad siyang naging alerto at balisa, pakiramdam niyang kailangan niyang sugurin ito, ngunit naalala niyang inutusan siya ni Crimson na maghintay. Alam niyang kahit manalo siya sa one-on-one, ang mga superior dragons na sina Nebulon at Borgies ay magbabantay at maaaring makialam. Habang paalis si Ragna, biglang dumating si Nebulon upang suriin si Ultima. Naging kainahinala si Nebulon kay Ragna dahil mukha itong isang dragon hunter, ngunit sinabi ni Ultima na may sakit lang si Ragna dahil sa dami ng tao, isang bagay na naiintindihan ni Nebulon dahil nangyayari rin ito sa kanya. Sa pagkahilo ni Nebulon, sinamantala ni Ragna ang pagkakataon upang mawala sa lugar. Samantala, si Crimson at ang kanyang mga tagapaglingkod ay nag-analisa ng isang footage ni Ultima. Nasa palasyo siya kasama ang hari, at tila tumigil ang oras sa paligid. Hindi siya lumalabas sa footage hanggang sa masugatan ng hari at gamutin niya ito. Ipinaliwanag ni Crimson na may limitasyon ang kakayahan ni Ultima, hindi niya kayang stop at rewind time ng sabay. Kailangan niyang pumili sa dalawa, na nagiging kahinaan niya. Kung sisibayan nila ng ambush, at patuloy siyang clap in, gagamitin niya ang rewind time upang maghilom,
ngunit hindi niya magagamit ang stop time habang ginagawa ito. Sa paulit-ulit na ganitong proseso, maubos ang kanyang magic at tuluyang mamamatay. Gayunpaman, alam nilang makikialam sina Nebulan at Borgies, kaya't dito papasok sina Chimera at Golem. Kailangang tiyakin nila na walang makakahadlang kay Ragna habang tinatapos niya ang laban kay Ultima. Habang naglalakad si Ragna sa isang eskinita, iniisip niya kung tama ba ang desisyon niyang hindi harapin si Tomoa. Bigla siyang nagkaroon ng ilusyon ni Crimson, na nagsasabing tama ang ginawa niya, ngunit nananatili ang pakiramdam na kailangan niyang tapusin si Ultima kaagad. Inutusan niya si Slime na kontaken at ipaalam kay Crimson na natagpuan na niya ang target nila. Ngunit habang kausap ni Slime si Crimson, iniulat nito na nagtaksil si Ragna. Nagbalik si Ragna sa kinaroroonan ni Tomoa, na tumutulong sa isang bata na muling makapiling ang kanyang mga magulang. Narinig niya si Nebulan na tinanong kung ang pamilya ay nasa listahan ng mga mawawala. Ipinaliwanag ni Nebul na ang kanyang pamamaraan ay nagdudulot ng pagkawala ng mga tao ng walang bakas o paghihirap. Natuwa si Ultima sa narinig, tinawag itong tunay na kaligtasan. Lalong nandidiri si Ragna sa narinig, kaya mabilis niyang panaralisa si Nebul gamit ang kanyang espada. Hindi agad napansin ni Ultima ang nangyari hanggang sa nagkapira-piraso si Nebulan. Doon lamang niya naunawaan na kaaway si Ragna, agad niyang inalis ang kanyang disguise at sinubukang stop time, ngunit mabilis siyang sinugod ni Ragna at inatake. Napilitan siyang gamitin ang rewind time upang pagalingin ang sarili, ngunit muling inatake siya ni Ragna. Paulit-ulit itong nangyari, si Ultima ay nagre-rewind ng oras, ngunit agad siyang binabasag ni Ragna sa bawat pagkakataon. Narinig ni Crimson at ng iba pa ang kaguluhan sa labas. Nang muli siyang gumamit ng rewind time, sinubukan niyang mag-counterattack gamit ang Blood Flame Magic, ngunit hinarang ito ni Ragna gamit ang kanyang Silverine Swords na tumama at nag-impale kay Ultima. Naiinis si Crimson na sinimulan ni Ragna ang laban ng walang pahintulot, ngunit interesado siyang makita kung hanggang saan maitutulak si Ultima. Patuloy ang pag-atake ni Ragna, hanggang sa mawalan ng bilang si Ultima kung ilang beses na siyang namatay. Unti-unti siyang kinain ng takot, alam niyang nauubos na ang kanyang oras. Sinubukan ni Borgies na tumulong, ngunit agad siyang hinaranggan ni Golem. Samantala, biglang nabilanggo si Ragna sa isang magic barrier na ginawa ni Nebul, na muling nagising ngunit nasa masamang kalagayan. Ginamit ni Ultima ang pagkakataon upang gumamit ng Blood Dragon's Barrier laban kay Ragna. Ngunit sa buong lakas ng kanyang Silverine, nabasag ni Ragna ang barrier ni Nebul. Sinubukan pang palakasin ni Nebul ang barrier, ngunit biglang sumulpot si Slime at nilamon siya, pinapayagan si Ragna na makawala. Fully healed na si Tomoa at bahagyang kumalma, ngunit nabasag din ni Ragna ang blood barrier niya. Agad niyang inatake si Ultima bago pa niya magamit ang stop time, ngunit muli niyang ginamit ang rewind time, iniisip ang kanyang first sit dragon, Wallow. Samantala, tuloy-tuloy ang mabangis na pag-atake ni Ragna hanggang mailabas nila ang laban sa labas ng kabisera. Dito, ibinuhos ni Ragna ang lahat ng kanyang galit. Paulit-ulit niyang sinuntok si Ultima hanggang sa mabasag ang lupa, na nagdulot ng isang napakalaking pagsabog. Desperado na si Tomoa, kaya ginamit niya ang huling paraan na itinuro ni Wall at Kamui, ang i-rewind ang buong mundo. Bumalik ang lahat sa sandaling nakita ni Ragna at Slime ang mga tao sa paligid ng tarp na natatakpan ng mga nagyelong dragons. Naging balisa si Ragna, nararamdamang may mali, at biglang lumitaw si Tomoa sa likod niya. Ginamit niya ang stop time at ipinaliwanag kung gaano kalaking magic ang kinakailangan upang i-rewind ang mundo, dahilan kung bakit bihira niya itong gamitin. Ngunit napilitan siyang gawin ito dahil si Ragna ay isang banta. Nagtataka siya kung bakit galit na galit si Ragna sa kanya, kaya't napagdesisyonan niyang tapusin na ito ngayon. Inilipat niya ang lahat ng tao sa ligtas na lugar, iniwan si Ragna at Slime. Habang sinisimulan niyang ilipat si Slime, napansin niyang gumalaw ang daliri ni Ragna, na labis niyang ikinagulat. Biglang dumating si Nebulan at inatake si Ragna bilang paghihiganti. Ngunit pinigilan ni Tomoa si Nebul nang mapansin niyang may slime na natutunaw sa balat nito. Alam niyang hindi rin tatablan si Ragna dahil ang katawan nito ay parang silver sword na immune sa magic, kaya't nagutos siya kay Borgies na ipatawag ang hari upang gamitin ang isang malakas na light beam laban kay Ragna. Sa galit, nagising si Ragna at tumakbo patungo kay Tomoa, ngunit mas mabagal kaysa dati.
Nataranta si Tomoa at sinubukang sunugin si Ragna gamit ang Blood Flame, ngunit natuklasan niyang hindi na gumagana ng maayos ang kanyang time magic. Dahil dati nang may dugo ni Tomoa sa hinaharap, hindi na lubos na naapektuhan si Ragna ng kanyang kapangyarihan. Tuloy-tuloy siyang sumugod at winasak ang barrier ni Nebule, na nagbigay ng takot kay Tomoa. Agad niyang inatake si Tomoa at pinaira piraso ito, ngunit ginamit nito ang rewind time upang maghilom. Sumugod muli si Ragna, ngunit tinakpan ni Nebule ang katawan ni Tomoa upang protektahan siya. Bigla siyang huminto, nagdugo ang mukha, at bumagsak dahil sa labis na paggamit ng kanyang lakas. Sa sandaling iyon, ginamit ng hari ang light beam laban kay Ragna. Matapos ang pagsabog, nakita ni Crimson, na nakadisguise bilang babae, ang katawan ni Ragna. Hindi maitago ni Crimson ang pagkadismaya at sinisi si Ragna sa pagkawala nito dahil hindi ito sumunod sa mga utos. Ngunit napansin niya rin ang trauma ni Tomoa, isang dating tiwala sa sarili na ngayon ay nawasak dahil sa takot. Sa gitna ng pagkabalisa, napagdesisyonan ni Tomoa na subukan muli ang kanyang stop time, sa kabila ng kanyang kawalang katiyakan kung magtatagumpay ito. Ito talaga ang plano ni Crimson, pasabugin ang maraming bomba na inilagay ni Golem sa paligid. Maraming tao ang nasaktan, na nagdulot ng kaguluhan at lalo pang ikinataranta ni Tomoa. Ginawa ito ni Crimson upang tuluyan ng sirain ang kumpiyansa ni Tomoa, at nagtagumpay siya. Nataranta si Tomoa, hindi maintindihan ang nangyayari. Sa kanyang takot at pagnanais na iligtas ang lahat, sinubukan niyang i-rewind muli ang mundo, ngunit pinigilan siya ni Nebule, na nagsabing mauubos ang lahat ng kanyang magic kung gagawin niya ito. Naiinis si Crimson sa pagkaantala, kaya't umalis siya kasama si Ragna sakay ni Chimera pabalik sa kanyang globe chamber, isang teleportation room na konektado sa iba't ibang lugar sa mundo at maging sa buwan. Plano ni Crimson na lisanin ang bansa upang magpahinga, ngunit nagising si Ragna at tumangging umalis. Ipinilit ni Ragna na hindi siya aalis nang hindi tinatapos si Tomoa. Sinubukan siyang kalmayan ni Crimson, pinupuri ang nagawa niya, ngunit matigas ang ulo ni Ragna. Pilit niyang inihanda ang kanyang Silver Battle Mode, kaya inutusan ni Crimson si Chimera na pigilan siya. Pinatungan ni Crimson ang ulo ni Ragna at nagreklamo tungkol sa posibilidad na masira ang teleportation room. Ngunit huli na, lumitaw na ang bitak sa dingding, at nakita ito ni Nebule mula sa labas, natukoy ang kanilang kinaroroonan. Nagpa siya si Nebule na sirain ang teleportation room at pilitin silang lumabas, na labis na ikinagalit ni Crimson. Inutusan niya si Golem na atakehin si Nebule, kaya't nagpaputok si Golem. Humingi ng tulong si Nebule kay Borgies, habang patuloy na sinusubukan ni Ragna na makawala sa pagkakakulong ni Chimera. Sa wakas, napalaya ni Ragna ang sarili at determinado siyang lipulin ang lahat ng dragons sa labas. Naiskandalo si Crimson at nagalit kay Ragna dahil tinutulungan nito ang kaaway at sinisira ang kanyang plano, ngunit walang pakialam si Ragna. Sa kabila ng lahat, nakatakas sila mula sa teleportation room gamit ang isang emergency exit at napunta sa isang military base sa Leh. Dinala si Crimson sa harap ng commander ng Royal Army's Special Corps, ang pangalawang prinsesa ng kaharian, si Starly Alice. Kilalang-kilala siya ni Crimson at matindi ang galit niya sa prinsesa. Si Alice ay ipinanganak na walang mga braso, ngunit may kakayahan ang kanyang mga mata na makita ang aura ng lahat ng bagay, na nagbibigay sa kanya ng kakayahang kontrolin ang mga ito gamit ang kanyang isipan. Ang unang bagay na kinontrol niya ay mga kubyertos, kaya tinawag siyang Silverware Princess. Sa pananaw ng mga Salarians, siya ay isang himala at naging kilala sa buong mundo. Sa edad na 3, natalo niya ang 3 inferior dragons. Sa 6, nanalo siya sa isang combat tournament, sa 8, nilipol niya ang isang hukbo ng mga dragons. At sa 9, pinigilan niya ang isang coup d'etat, pagsapit ng 10, naging bihasa siya sa paggawa ng mga silver equipment, at ngayon, sa edad na 16, siya ang namumuno sa isang core unit na kilala sa paggamit ng kanyang mga obra. Galit si Crimson kay Alice dahil kaya niyang makita ang mga kasinungalingan sa isang tingin, isang malaking problema para kay Crimson, na nabubuhay sa pagsisinungaling. Habang tinutukan ni Starly Alice si Crimson ng kanyang sandata, sinimulan niya itong tanungin kung sino siya at paano siya nakarating doon. Alam ni Crimson na dapat niyang mag-isip ng mabuti bago sumagot. Napagtanto niyang iisa ang layunin nila, tumakas mula sa bansa dahil hinahabol sila ng 2 superior dragons.
Napagdesisyonan niyang subukang linlangin si Starly. Alam niyang kaya nitong makita ang pagbabago ng aura base sa emosyon at matukoy ang sinseridad ng isang tao, kaya't plano niyang magmukhang totoo sa pamamagitan ng pagsasama ng kaunting katotohanan sa kanyang mga kasinungalingan. Ibinunyag ni Crimson ang kanyang kaliwang mata, na ikinagulat ng lahat. Ipinakilala niya ang sarili bilang si Krish Wise, isang magician. Ipinaliwanag niyang ang magagaling na magician ay minsang ipinapanganak na may mga kakaibang katangian, at dahil may magician din ang unit nila, dapat ay kumbinsido sila. Alam niyang hindi siya dapat magtago, dahil si Starly ay maaaring patayin siya kung sa tingin nito'y nagkakasala siya. Sa kanyang sorpresa, inabutan siya ni Starly ng isang napakalaking espada. Ang mga armas ay binibigay lamang niya sa mga taong gusto niya, at nagustuhan niya si Crimson dahil siya ay isang sinungaling. Hinawakan ni Crimson ang espada ngunit biglang binawi ito ni Starly. Isa pala itong bitag, ginamit niya ang sandata upang makita ang totoong kalikasan ni Crimson. Sa pamamagitan ng silver, nakita niya ang madilim na kasaysayan ni Crimson, isang kumpol ng kamatayan. Agad niyang iniutos sa kanyang unit na hugatin ang kanilang mga sandata at inakusahan si Crimson na siya ang may kagagawan ng mga pagsabog sa kabisera. Sinubukang magpaliwanag ni Crimson, ngunit hindi siya binigyan ng pagkakataon. Tumalikod siya sa magician ng unit, si Fu, upang humingi ng tulong, ngunit tumanggi ito, dahil sumusunod si Fu sa utos ni Starly anuman ang mangyari. Hinagis ni Starly ang kanyang espada kay Crimson, na napasigaw sa takot. Ngunit sa totoo lang, wala siyang pakialam kung mapatay siya dahil hindi naman siya tunay na mamamatay. Balak niyang gamitin ang pagkakataong ito upang magtago sa base at tumakas kasama si Ragna. Biglang lumitaw si Ragna at hinarang ang espada, sinasabing siya lang ang may karapatang mag-clap kay Crimson. Nagulat si Starly nang makita si Ragna, at ang kanyang unit ay nagtataka kung paano ito nakapasok. Nahulog si Starly sa sahig na may tila hiyaw ng pagkagulat, na ikinabigla ng kanyang unit. Tinulungan siya ng kanyang tagapagturo na si Nazarena, habang itinuro niya si Ragna at tinawag itong isang espada na may mga braso. Naguluhan si Ragna at nagsimulang mag-alala na baka may ginawa si Crimson sa kanya. Samantala, nagtataka si Crimson kung paano nakikita ni Starly si Ragna sa ganitong paraan, dahil naiiba ang paraan ng kanyang pagtingin sa mundo. Para kay Starly, si Ragna ay parang isang espada na may katawan, kaya't natakot siya at muling bumagsak sa takot. Nagalit ang unit ni Starly, iniisip na may ginawa si Ragna. Sinubukan nilang atakehin siya, ngunit madali silang napigilan ni Ragna gamit ang ilang simpleng suntok. Habang nakatitig si Starya kay Ragna, iniisip niya kung paano siya ang perpektong kombinasyon ng tao at Silverine, isang nilikhang tila inukit ng perpekto, may mga peklat, at may malakas na aura ng Silverine. Napakalakas niya, ngunit nananatiling kalmado, at, sa tingin ni Starya, napakagwapo. Bigla siyang naging mahiyain at tinanong si Nazarena kung ano ang gagawin. Parehong nagulat sina Ragna at Crimson, hindi nila inaasahan ito. Sinubukang kausapin ni Ragna si Starya, ngunit nagtatago siya sa likod ni Nazarena sa sobrang hiya. Sa awkward na paraan, sinabi ni Ragna na wala silang balak makipaglaban. Kung nais ni Starya na bihagin si Crimson, susundin nila ang utos nito. Bilang resulta, ikinulong sila sa isang selda habang pinag-uusapan ng unit ang gagawin sa kanila. Habang nasa selda, pinwersa ni Crimson si Ragna sa lupa at inapakan ang ulo nito, sinisisi siya sa pagsira ng kanyang plano. Nagalit si Crimson dahil sa pagkawala ng kanilang mga tauhan, hindi nila alam kung nasaan sina Golem at Chimera, at sa tingin niya si Ragna ang dapat managot. Sumagot si Ragna na babawi siya sa pamamagitan ng pag-clap kay Tama, na lalong ikinainis ni Crimson. Nais ni Ragna na bumalik sa kabisera pagkatapos niyang magpagaling, bagay na lalo pang ikinabahala ni Crimson. Tinanong ni Ragna kung nasaan si Slime, at doon lamang naalala ni Crimson ito. Nakahanap siya ng patak ng slime sa leeg ni Ragna at ginamit ito, kasama ang isang hibla ng buhok ni Ragna, upang buhayin muli si Slime. Ngunit mas maliit na ito ngayon, dahilan upang sisihin muli ni Crimson si Ragna. Pagkatapos humingi ng paumanhin si Ragna, tinanong ni Slime kung nasaan sila, na hindi rin alam ni Ragna. Ipinaliwanag ni Crimson na nasa ilalim sila ng isang military training base sa hilagang bahagi ng Le. Ngunit nasa panganib ang mga tao roon dahil sila'y target ng mga superior dragons.
Nagbago ang isip ni Ragna tungkol sa pagbabalik sa kabisera, napagtanto niyang mas kailangan siya ng mga sundalo. Samantala, nakatanggap si Starya ng ulat mula sa kanyang unit tungkol sa kakaibang kilos ng mga dragons. Wala silang aktibidad, at tila hindi sila mag-aatake kahit may signal. Sa halip, mukhang abala sila sa ibang bagay, pinag-isipan ito ni Starya at napagdesisyonang lumisan ang mga dragons ngunit hindi nila balak hayaan ang grupo na makalayo. Gayunpaman, nakita niya ito bilang pagkakataon upang maghanda. Dumating sina Crimson at Ragna, dahilan upang mamula si Starya at takpan ang kanyang mga mata. Nag-alok si Crimson na tulungan sila sa isang escape plan. Alam niya ang plano nilang gumamit ng Dragon Blood bilang source ng magic para sa teleportation, ngunit hindi ito magtatagumpay dahil masyadong malakas ang kapangyarihan ng kaaway. Iminungkahi niyang magtulungan sila, at magbibigay siya ng impormasyon tungkol sa kalaban at isang super weapon na kayang patayin ang mga superior dragons. Ang super weapon na ito ay walang iba kundi si Ragna the Reaper. Namula si Starya nang marinig ang pangalan ni Ragna, ngunit mabilis na nag-compose ng sarili at tumangging makipagtulungan. Sa kabilang banda, ibinunyag ni Crimson ang impormasyon tungkol sa isa sa mga superior dragons na tinutugis sila, si Altozora, na namamahala sa mga military affairs ng dragons. Ang kapangyarihan ni Altozora ay chemical synthesis, na kayang lumikha ng mga lason mula sa kanyang dugo at ikalat ito bilang ulap upang pumatay o magbigay ng hypnosis sa mga target. Ang kanyang mga lason ay maaaring ma-neutralize gamit ang sikat ng araw at silverine, bagay na maaaring gamitin ng grupo upang labanan siya. Gayunpaman, ang kanyang hukbo ay magiging mas malakas dahil sa mga lason at hypnosis na dulot ng kanyang kapangyarihan. Naging kainahinala si Starya at ang kanyang unit sa impormasyon ni Crimson, ngunit pinaalala niya sa kanila na kung nagsisinungaling siya, malalaman ito ni Starya. Inutusan pa niya si Ragna na kumbinsihin si Starya dahil gusto siya nito. Bagamat hindi sigurado si Ragna kung kaya niyang gawin, sinubukan niya dahil gusto niyang tulungan ang mga tao sa base. Sa Zelda, ipinaliwanag ni Crimson kay Ragna na tinatayang 10,000 dragons ang aatake, pinamumunuan ng 13th seat, sina Osora at Terra. Ang base ay may 1,850 tao lamang, kabilang ang mga sundalo at sibilyan, kaya't malinaw na lahat ay mamamatay kung walang gagawin. Hinimok ni Crimson si Ragna na kalimutan muna si Tomoe upang makatakas sila sa bansa. Gagamitin niya ang lahat ng meron siya, kabilang si Ragna mismo, upang matiyak ang kaligtasan ng lahat. Nagtagumpay si Ragna na kumbinsihin si Starya na, sa kabila ng pagiging masama ni Crimson, ang tanging nais nito ay patayin ang lahat ng dragons. Sinabi ni Ragna na bilang pinakamagaling na dragon hunter, nais niyang gamitin siya ni Starya upang makatulong. Labis na natuwa si Starya na ang kanyang unang pag-ibig ay humihiling na gamitin siya, ngunit nanatili siyang propesyonal at pumayag na magtulungan. Nasiyahan si Crimson ngunit nagmungkahi ng pagbabago sa plano batay sa kanyang impormasyon. Tumanggi si Starya na makialam si Crimson, nais lang niya ang impormasyon mula rito. Sa isang sarcastic na tono, sumang-ayon si Crimson at binalaan siyang huwag magkamali. Ipinaliwanag ni Crimson na tumigil ang aktibidad ng mga dragons dahil sa laban nila ni Tomoe sa kabisera, kaya't malamang na nagmamadali ang mga dragons na pumunta roon. Samantala, ipinakita ni Walt at Comway kay Tomoe ang ulo ni Michael, na siyang pumatay kay Desaztua. Ipinaalam ni Michael bago siya namatay na paparating ang Reaper para sa kanila. Sa base, sinubukan ang kapangyarihan ni Ragna, infused niya ang isang espada ng Silverine, at sinubukan ito ni Ike sa pamamagitan ng pagputol sa isa sa mga espada ni Starya. Bagamat hindi tuluyang naputol ang espada, sapat itong nagpakita ng lakas, na labis na ikinahanga ng lahat. Ipinaliwanag ni Ragna na ang epekto ng Silverine ay panandalian, ngunit dahil mataas ang kalidad ng mga espada ni Starya, hindi ito magiging problema. Napagpasyahan ni Starya na ay infuse lahat ng kanilang armas ng Silverine. Samantala, nahihirapan si Fu at ang kanyang koponan sa paglikha ng mga magic circles para sa teleportation. Kinakailangan ng mahigit 15 dugo ng inferior dragons upang matransport ang isang tao, at kahit patayin nila ang lahat ng dragon na aatake, hindi pa rin ito sapat para sa 1,850 tao. Walang oras para sa karagdagang eksperimento, ngunit nag-alok si Crimson na tumulong. Bagamat hindi nagtitiwala si Fu, tinanggap niya ang alok.
Sa pribadong usapan, binigyan ni Starya si Ragna ng 3 espada mula sa kanyang imbakan dahil wala ng oras upang gumawa ng espesyal para sa kanya. Sinabi rin niyang balak niyang sumali sa mga Solarians pagkatapos ng laban upang protektahan ang kanyang mga tao, ngunit maaaring mamatay siya sa labanan. Hiniling niya kay Ragna na sumali sa mga Solarians at tumulong sa kanyang mga tao kung sakaling mangyari ito. Tumanggi si Ragna, sinasabing hindi niya gusto ang relihiyon ng mga Solarians at hindi dapat isipin ni Starya na nakatakda na ang kanyang kamatayan. Ngunit matigas si Starya at sinabing nararamdaman niya ang kanyang kapalaran mula pa noong nagsimula ang digmaan. Pagkatapos, matapang niyang ipinaalala kay Ragna na hiniling niyang gamitin siya, kaya't bilang kanyang subordinate, dapat siyang sumunod sa mga utos nito. Naiimpress si Ragna, hindi niya madalas iniisip ang kamatayan sa mga laban, ngunit kapag naiisip niya ito, tanggap niya kung mangyari man ito. Habang si Starya ay handang-handa sa pinakamasama, ang kanyang kahangahangang lakas ng loob ay nagniningning, naalala ni Ragna si Leonica. Napagtanto niyang si Starya ay isa sa mga taong nais niyang mabuhay, kaya't ipinasa niya ang kanyang kapangyarihan sa 3 espada at sinabi kay Starya na maging Dragon Scourge dahil siya ang magpoprotekta sa kanya. Nang lumubog ang araw, nagsimula nang maghintay ang unit sa pagdating ng kalaban. Sa gabi, dumating si Alto Zora at sinimulan ang pag-atake gamit ang mga tentacle-like roots na nagmumula sa lupa, binasag ang mga barrier na inilagay ni Starya. Bagamat kayang tiisin ng base ang pinsala, biglang dumating si Terra mula sa himpapawid at bumagsak sa base. Naalala ni Starya ang payo ni Crimson kung paano kontrahin ang ganitong pag-atake, at naging minimal ang pinsala. Si Terra ay itinapon palayo mula sa impact, na ikinagulat ni Alto Zora. Doon nila nakita si Ragna, nakatayo sa malayo, hawak ang 2 espadang puno ng Silverine na nagliliwanag. Akala ni Alto Zora na siya ang Reaper, ngunit sinabi ni Tetra na ang Silverine ay nagmumula sa kanyang mga espada lamang, hindi sa kanyang katawan, kaya't hindi sila nagpanik. Tumanggi si Ragna na magpakilala kay Terra dahil ayaw niyang makipag-usap sa mga dragon. Nagmungkahi si Terra na mag-usap sila gamit ang kanilang lakas. Samantala, ipinaliwanag ni Crimson sa mga sibilyan kung paano umaabot sa maturity ang mga superior dragons. Ang mga talentado ay mas mabilis mag-mature, ngunit si Terra ay umabot ng 10 taon, patunay ng kanyang limitadong talento. Sa kabila nito, binawi niya ito sa kapangyarihang nakuha niya noong tao pa siya. Ginamit ni Terra ang Bloodfire laban kay Ragna. Ngunit kahit gaano pa karami ang gupit ni Ragna sa kanya, nananatiling buo si Terra. Nagdesisyon si Ragna na bitawan ang isa sa mga espada at alisin ang kanyang gloves upang i-infuse ang kanyang kamay sa espada. Naglabas ito ng napakalakas na enerhiya, tumutok si Terra upang gamitin ang buong lakas niya at harapin si Ragna. Nagbanggaan ang Dragon Slayer Strike ni Ragna at Seismic Cannon ni Terra, na nagdulot ng isang napakalaking pagsabog ng apoy at Silverine. Sa gitna ng katahimikan matapos ang pagsabog, nag-aalala si Alto Zora kay Terra, ngunit nakahinga siya nang marinig ang boses nito. Nakita nila si Ragna na nakahandusay at walang malay. Sinubukan ni Slime, na nasa ulo ni Ragna, nagisingin siya ngunit nabigo. Naniniwala si Terra na hindi si Ragna ang Reaper dahil kung siya nga, dapat ay halata na ito. Nilapitan niya si Ragna upang tapusin siya, ngunit nagising si Ragna sa huling sandali at naiwasan ang pag-apak ni Terra, na ikinagulat ng dalawa. Ipinaliwanag ni Ragna na nailipat niya ang kanyang kamalayan mula sa katawan patungo sa kanyang espada, dahilan kung bakit siya nakaligtas. Tumawag si Terra ng mga inferior dragons upang harapin si Ragna, na sa kanyang frustration ay hindi na tinitingnan bilang banta. Kahit sugatan, pagod, at duguan si Ragna, patuloy siyang lumaban. Habang paalis si Terra, sinubukan siyang pigilan ni Ragna, dahil dapat ay mag-usap sila gamit ang lakas. Napagtanto ni Terra na sapat na ang kanilang laban upang maintindihan niya na mas malakas si Ragna. Ngunit sinabi rin niya na kung ang espada ni Ragna ay nakayanan ng kanyang kapangyarihan, siya sana ang nanalo. Matapos utusan ni Osora si Terra na puntahan si Starya at atakehin siya gamit ang kanyang cannon, pilit itong pinipigilan ni Ragna, ngunit ang mga inferior dragons ay tila walang katapusan. Pagod na pagod, sugatan, at nakaluhod si Ragna, ngunit patuloy pa rin ang pag-atake ng mga dragon. Sa kabutihang palad, dumating si Shin at sinagip siya, sabay pinagalitan dahil natalo siya ng mga inferior dragons.
Sumama rin si Garm, dahilan upang tanungin ni Ragna kung bakit sila nandoon at hindi ipinagtatanggol ang base. Habang mabilis nilang tinatapos ang mga dragon, ipinaliwanag ni Garm na karamihan sa mga pasukan ng base ay sarado na. Ang Ike Squad ang nagbabantay sa natitirang bukas, habang si Starya ay nakikipaglaban kasama ang 200 sundalo. Naroon sina Shin at Garm upang tulungan si Ragna, ngunit iginiit ni Ragna na hindi niya sila kailangan, na lalong ikinagalit ni Shin. Lalo pang nag-init si Shin nang sabihin ni Ragna na kaya niyang harapin ang lahat mag-isa dahil hindi siya namamatay. Biglang nadulas si Ragna mula sa likod ng isang dragon at bumagsak. Agad na ginamit ni Shin ang isang makapangyarihang atake upang tapusin ang maraming dragon at malinis ang daan papunta kay Ragna. Sinigawan niya ito, sinasabing lahat sila ay may tungkuling patayin ang maraming dragon hanggat maaari para makaligtas. Ngunit iginiit ni Ragna na gusto niyang siya lamang ang gumawa nito, at maaaring magtago sina Shin at Garm sa base. Dahil dito, lalo pang nagalit si Shin, hinamon niya si Ragna sa isang duel. Bagamat natalo siya sa lahat ng kanilang nakaraang laban, determinado si Shin na patunayan na hindi siya duwag. Naguluhan si Ragna sa biglang hamon, lalo na't nasa gitna sila ng laban, ngunit hindi na siya binigyan ni Shin ng pagkakataong tumanggi. Sinugod siya ni Shin, pinilit siyang dumpensa, dahil hindi handa, natalo si Ragna at muntik nang maputol ang kanyang ulo. Hinawakan siya ni Shin sa buhok at sinabing ang laban na ito ay laban nilang lahat, hindi mahalaga kung gaano siya kalakas o anuman ang kanyang dahilan, hindi nila hahayaang magpanggap siyang bayani. Nanatiling tahimik si Ragna, nagulat sa sinabi ni Shin, habang tumungo ito kay Garm. Bigla namang nagsalita si Slime, na lumipat mula kay Ragna papunta sa ulo ni Shin. Sinabi nitong alam niya kung nasaan si Terra, agad naglakad ang tatlo upang hanapin ito at tapusin ang laban.